Welcome to our Sunday Comprehensive Bible Study. The Lord be praised and honored today. Let's praise and thank Him through prayer. Agkararan tayo manin. Amami na San Juan, madaydayaw kinagad. Lord, agyaman kami ikan dami ito, house of worship, tapno agadal kami kaligtisaso. Panginoong Diyos, tulungan mo ako sa aking pagbabahagi ng salita ng katotohanan. Banal na Espiritu, lumilos ka po sa aming kaligtasan at ituro mo sa amin ang magbibigay liwanag, kaliwan, kalakasan at gabay sa bawat isa. Pagpalain mo, Ama, ang bawat narito upang mag-aral ng iyong salita. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon ay in English, Save for God's Purpose. Save for God's Purpose. Pilipino, naligtas para sa layunin ng Diyos. Iloko, naisalakan nagpay iti panggep di Diyos. Past tense, nalpasan, naisalakan nagpay iti panggep di Diyos. Saan nga maisalakan to kaya? Naisalakan rin, nagpay iti panggep di Diyos. Ti sao ti Diyos, ti teksto ti Biblia ket masarakan ti Tito 2:13 ket 14. Titus 2:13 and 14. Titus 2:13 and 14. Babasahin ko po ang verse 13. Habang hinihintay natin ang nagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Verse 14. Na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masikasig sa paggawa ng mabuti. Masikasig sa paggawa ng mabuti. Sa ibang translation yan ay masika sa paggawa ng mabuti. Sa DOC translation, yan ay masipag sa paggawa ng mabuti. Titus 2:13 and 14. Tito 2:13 and 14. Ijay verse 14. Kasi balik ko na inyawad na tibiyag na gapo ka na tayo tapno isalagan na tayo yung amin na tinatapes pagbalin na tayo na nalus at ang tao magpahay ng kuwana kaya nabasnek nagaramit kinimba. So then po masikasig sa paggawa ng mabuti, masikap sa paggawa ng mabuti. Iti Ilocano Bible ko na napasne nagaramit kinimba. May nayon pa iti Efeso 2:8 aging kanaches. Doon kinimang pelirabot na ibasa na. Thank you, Ma'am Peli Rabot, hindi ka nagbasa. We are saved by grace to make
a defense. Tayo naligtas sa pamamagitan ng biyaya upang tayo ay gumawa ng pagkakaiba. Naisalakan tayo at magaramit tayo hindi pagsayamakan, nagiti sa sabay. May sa daw at may sa malmalmas ijay bye-bye. Kaya nakita rin dyan lifeguard. Kaya tinaranan din lifeguard at naban na inalaw insalakan. So nga saan na nalmes, gusto na get napiyaya. Kaya kunanay dyan insalakan. Thank you, sir. Ano po aking gagawin? Tanong niya. Ano kaya ang isasagot ng lifeguard sa kanya? Mag-iingat kayo na inyong sagot. Ano kaya isasagot ng lifeguard ng taong nagligtas sa taong nalulod? Sir, ano po aking gagawin? Sir, ano po aking gagawin dahil ako po inyong niligtas? Sabi ng lifeguard ay, pumayag ka at gawin mo rin ang aking ginawa. Sabi ng lifeguard, siya raw ay magliligtas din ng mga nalulunod tularan ang ginawa ng lifeguard. So, ang ibig sabihin ng lifeguard ay huwag ka lang umupo dito sa pampang. Huwag ka lang umupo dito sa shore. Sabi niya, pumunta ka roon sa taong nalulunod at iligtas mo ang kanyang tunay. Sabi ng lifeguard. Takapsat, nagpintas na Jason Panty kay lifeguard. And the lifeguard represents Jesus Christ who saved us from our sins. Ni Apo Jesus, pagayatan na saan talag ugaw, ito'y unagti kapilya. Saan talag agbuya, iti praise and worship, saan talag mangdad, saan tayo na nakitaya ti ima, muliket, mapantayo, iti malmalmes, iti baso. Isalakan tayo na, babaan iti panikuray, iti ang Panghelyo ni Kristo, tapos may isalakan na. So, kasjay din tayo, ananilan. We are saved by God's grace for a specific purpose. We are saved by God's grace to make a difference. What are the truths God wants you to know about saving you? Today's lesson will answer 3 questions. The election tayo ng target, sumbatan na itanlo nga sa lunsod. Kaya kanya nagitingan sa lunsod. Ang unang katanungan ay, ano ang layunin ng Diyos sa pagligtas sa iyo mula sa iyong mga kasalanan? Anya dipanggap ti Diyos, iti panisalakan natin kang alipod ka iti bas-bason. Mga pagtili mga tatao na magsumbat dito sa lunsod. Thank you for your answers. What is God's purpose? For saving you. Ang gaganda po na yung mga kasagutan. Ang sagot po ay sasabihin ng Ephesians 2, verse 10. Ito na Pastor Jimmy na ibasa natin verse 10, Ephesians chapter 2, ibagana manibot nila niya bersikulo, ipanggap ni Diyos, hindi panisalakan na kanataya. Pastor Jimmy. So, huwag ko natin kalimutan ang sagot dyan ay Ephesians 2:10 and Titus 2:14. Tayo ay iligtas ng Diyos mula sa ating mga kasalanan upang tayo ay
gumawa ng mabuti. Tapno na tayo kat agaramid, ikiniimba. Bayat ti panagbiag tayo, including na iti pailaan, panggaban ni Diyos, na damay sa nakang tapno agaramid kinibang. Iso ti plano ti Diyos, plinano ti Diyosan, na dati may sanakan na agaramid kinibang. Ang susunod na katanungan ay, ano-ano ang mga mabubuting bagay na dapat nating gawin bilang iligtas ng Panginoong Hesus mula sa kasalanan? Ano-ano ang mga mabubuting bagay na dapat nating gawin bilang tao na ligtas mula sa kasalanan? Display at pasan kumalangat tumagang yan sa lahat. Ang daming mabubuting gawa na dapat natin gawin habang tayo ay nabubuhay. No, si God, pinagpala ng Diyos ng kunti, marami at mas maraming pera, gumawa ka ng mabuti. Manlibre ka, mag-share ka ng blessings mo. Diba? Support the church project, magbigay ka ng tulong sa mga nangangailangan. At ikay mag-witness, yun ang best answer today, mag-witness. Ang saksi, tapno aduti na kasalanan. Let's read Matthew 5:13 through 16. Thank you for reading Matthew 5:13 through 16. Thank you po. From that verses, we can find two symbols which represent our position in Christ as doer of good works. Because we are saved by grace to make a difference. We are saved by God for His purpose. Ano ang masimbolong ito na nagsasabing tayo dapat gumawa ng positive impact in the world? What are these symbols? What are these two symbols, Pastor Jeff, which represent and tell about our position in Christ and our responsibility as Christians that will make or create a positive impact in the world, Pastor Jeff? Light and salt. Balin nga silaw kan asin. Thank you po sa inyong kasagutan. Salt and light. Amin tayo, salt and light. Young people only. Iksaan. Grupo ni Mang Peri. Grupo ni Brother Edgar. Grupo ni Pastor Flores. Senior citizens only. Taga-Paris only. Amin tayo, salt and light. Ngayon, ano ang magamit ng asin? Salt is used for enhancing flavor, magpalaman, magpapabuti ng lasa. Magdadagdag ng lasa ang asin, di ba? Ang pagkain na walang asin ay hindi malasa. Ang ibig sabihin niyan ay ang bawat Kristiyano, disipulo ni Kristo ay dapat magdagdag ng lasa sa kanyang kapwa o sa kanyang community kinabibilangan o sa pamilya. Ang ibig sabihin niya ay magpabuti ng sitwasyon ng tao. It enhances the life or situation of a person in the institution where this person belongs. Magpasaya tigyag itaw. Kasano? Mangdenti tulong. Mangdenti banag nga pagsayatan. Ipadalata. Pasayatan natin tigyag itao. Gusto nga sigagan asin. That's number one use of salt. Enhancing flavor. Number two, for preserving. Already preserved na ti asin. Dijay freshness ti pagkain. Spiritually, Christians
Christians are expected to preserve righteousness in the community, to preserve love, peace, joy, righteousness in the home, in the family. No, si Kaka Kristiyano nyo nagtipagtaingan, si Kaka instrumento ti Diyos sa pumapreserba iti kalna. Ayan. Ragpo ijay nagtipagtaingan. Nang runa iti kinalinteg ijay pagtaingan. So, si Kaka Kristiyano yung pagtaingan, di na ko makikita nga inom ti arak. Tanong makikita na kami inom ti arak ijay nagtipagtaingan. Sa mga preserve iti righteousness. No magkita ka na nauyo hanggang preserve iti. We are preserver of love, peace, joy, and righteousness in the community where we belong. Di may katulong sa atin kasi preserver. May katulong purifier. Mga dalos sila dalagas tapos madalasan. Pag-radal kasi nga tapos dinalagas ka madalasan. Kanya pa'y mga agas kasi no dati sakit mo di tagugot mo katlenta di agas agad at bulubog ka di danon na ada kasi na kita dita gawas malintag ka bumasik. Das wala no ti gawas ko katlenta at bulubog ang ti danon na napulot na dasin natin magasan ti gawas ko malintag. Kaya ganito pa pa'y masakit. Sugat nagkamti asin gan magasan. Now, Diyos na makasan ti sugat ay kamti asin. Tati asin kat makaagas. Ti Kristiyano kat asin na makaagas. Ang tao na makapasakit. Dati ang Kristiyano kat dapat kat makapaagas ti yan tayo. Makaagas ti sasapo tayo. Mauni mo sa asin kat creator of thirst. Ang asin ay nagagamit upang ito'y gawing uhaw ang isang tao. Di ba? Kapag tayo kumakain na pagkain maalat ay tayo ay nauhaw. Ano ang ibig sabihin niya sa ating spiritual life? We Christians should be creator of thirst. Parang ganito. Bakit ang saya-saya nila? Parang gusto ko sumama sa kanila. Parang ganda ng buhay niya. Mula lang siya naging Christian, ang buhay niya ay naging maayos, naging mapayapa. At gusto ko tularan ang kanyang buhay. Gusto ko sumama sa kanya kasi naging example ka na, naging asin ka na sa buhay niya. Next, tayo po'y naging ilaw ng salibutan. Mula tayo po'y naging ligtas sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo as indicated by verse 16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Kunanay dyan, verse 16. Kinisilaw kin saan nga kaluban? Kunanay dyan, verse 15. Diba? Masabong nga, makita isilaw ang dapat na makaluban. Sabi, isilaw dyan, pagsinawan. Pag yanan na tapno, ang lawag ti adunga diso tattao hanga ilumag silaw sa mga basan ko ilumag silaw tayo na tatay jay eskwelahan young people do not hide your life, show that you are a Christian. Pray uli ano yung makikita, pray, do not hide your life as a Christian. Take your Bible, hold your Bible ay ibabag-bigyan nyo. Nung naigumanyo, nung makita daw ang Kristiyano. At sa okay dyan, iskalaman. Share the word of God to not hide your life as a Christian. Agsilaw kayo pa na. Aglawag kayo. Babaway tinimbag na araw-arami. Isulita ti panggap niyo sa abing salakan ng dayang kagbalik nga asin, kansilaw, dito'y lubong. Tapos arami tinimbag, kaligtian nga tao, ken sa dinuman ti papanantayo at balintay kuma maasin ken sila sa dino in the home, in the family, in the office, in the community, in the
position where you belong. No, katong nagiging kukumarin, avoid chismis. Ang sila kayo dyan, grupo nagiging kukumarin. Ang istorya kayo kinibag. Share your testimony. Pray together. Pray together. At nagiging grupo nagiging kukumarin. Hanggang chismis business yung nagiging. Pray together and share the word of God. You are salt and light of the world. Punani Jesus Christ. And that is God's purpose for saving us. We are saved by God's grace to make a difference. We are saved for God's purpose. To make a difference in the community. To do good works. As salt and light of the world. The resulting mission that Mama nyo tayo na Sunday, comes of Christ. At kararag tayo mga. Thank you for listening and for your participation in our comprehensive Bible study this morning. Pastor Felipe Flores, I pray po. Thank you, Pastor Felipe Flores. Yung pagbalikan ng ating teksto ng Biblia na ating binasa at pinag-aralan today. Ephesians 2, 8, 9, and 10. Titus 2, 13 and 14. And Matthew 5, 13, 14, 15, and 16. To God be all the glory, great things He has done. Good morning. Let's proceed now to our worship service. Open tennis ball.